Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi, Ate V. Magandang gabi rin po sa inyong lahat. At syempre, Vice, magandang gabi rin sa iyo. Syempre, maganda ka. I get that a lot. Thank you po. Yeah, right. Pero maganda tayo pareho, Ate V. Kaya sana next year tayo naman na magkasama sa isang Metro Manila Film Festival entry. Sana naman, looking forward na marami pa akong gustong makasama sa paggawa ng pelikula. At syempre, meron tayong mga paborito, di ba? Yes. Kung magkakaroon tayo ng pelikula, gusto ko yung parang yung paborito kong pelikula mo, bagay sa ating dalawa. Anong pelikula ko yon? Yung bagay sa itsura natin ngayon, anak, ikaw yung bunso ko. Bunso na kita doon sa pelikula, anak. Pwede ba yung ganun ang concept natin? Or okay, anak sa labas, ganun. Hindi pwede sa loob, for a change. Iba naman. Sa loob? Oh, anak sa loob. Hindi pwede kasi uninvited ako sa loob, Ate V. Yeah. Pero alam mo, Vice, excited din po ako sa gabing ito dahil meron tayong bibigyan ng isang napaka-importanting parangal. At kung di po ako nagkakamali, 1974 ay gumawa po kami ng isang pelikula at siya ang leading man ko. Yes at po. ang pelikula namin, King Kayam and I. Napakaswerte niyo po kasi nakasama niyo na siya sa isang magandang pelikula. Ako hindi pa po, pero magkakilala po kaming dalawa. Kaya naman, inaantay ko lang talaga na umangat yung prompter kung saan ang part ko. Kasi kay Ate V pa rin yan. Oo nga, kasi hindi ko, sorry, hindi ko na ho makita. Ito na po. Kaya naman, nararapat sa kanya, itong ibibigay po natin ng Metro Manila Film Festival 50 Lifetime Achievement Award. Panoorin po natin lahat ito. Sa Golden Celebration ng Metro Manila Film Festival, isang pagkilala ang hatid namin sa isang taong may gininto ang puso para sa pelikulang Pilipino. Ang tinaguriang ama ng MMFF, Joseph Erap Ejercito Estrada, katulad ng pagganap niya sa mga karakter na tagapagtanggol at bayani sa Pinilakang Tabi, siya ay maituturing na tagapagtanggol ng mga manggagawa sa pelikula at bayani ng buong industriya ng pelikulang Pilipino. Ang isa sa tunay na tagapagtaguyod ng Metro Manila Film Festival. Taong 1974, nang siya ay lumaban para maitatag ang MMFF para buhayin at palawakin ang pelikulang Pilipino, kung saan ipapalabas at ipagdiriwang ang mga pelikulang Pilipino sa mga sinehan at magiging taunang bahagi ng Kapaskuhan. At sa pagsisimula ng Metro Manila Film Festival, siya ang itinanghal na kauna-unahang Best Actor Awardee para sa pelikulang Diligin Mo ng Hamog ang Uhaw na Lupa. Ngunit higit pa sa isang pagiging mahusay na aktor ang kanyang naging ambag dahil sa kanyang pagsulong ng MMFF sa bansa. 50 taon ang bahagi ng mga buhay ng bawat pamilyang Pilipino tuwing Kapaskuhan. Ang mga dekalidad na pelikulang sumasalamin sa mga kwento nating mga Pilipino dahil sa pagiging instrumento sa pagkakatatag ng MMFF. 5 dekada ng buhay na buhay ang industriya ng pelikula tuwing Kapaskuhan at ngayon naging bahagi na rin ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong gabi ng parangal, sa ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival, buong puso at buong pagmamalaking iginagawan ang MMFF Lifetime Achievement Award bilang pagkilala at pasasalamat sa kanyang natatanging kontribusyon sa pelikulang Pilipino. Maraming salamat, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada, ama ng Metro Manila Film Festival. Well, we can see him smiling right now. Ladies and gentlemen, the worthy recipient of the MMFF 50 Lifetime Achievement Award, ang ama ng MMFF, our former president, Mr. Joseph Erap Ejercito Estrada. And to present his award to Mr. Erap Estrada, 2 pillars of MMFF, Vice Ganda and Ms. Vilma Santos,
with MFF's Executive Committee, Ms. Boots Anson Roa Rodrigo and Attorney Romando Artes. Ladies and gentlemen, once again, a big round of applause to our MMFF 50 Lifetime Achievement Awardee, Mr. Joseph Erap Estrada. Magandang gabi sa inyo lahat. I am tasked to deliver the acceptance speech of my father, Senator Francis Tolentino, Senator Bongo, former Secretary Benhur Abalos, Secretary Mina Pangandaman, MMDA Chairman Ron Artes, Mayor Abby Binay, Chairperson Lala Soto, the MTRCB, all EXCO members, Martista, at kasama natin sa pelikulang Pilipino, magandang gabi sa inyo lahat. Sa ngalan po ng aking pamilya at ng buong industriya ng pelikulang Pilipino, lubos ako nagpapasalamat sa karangalan ito mula sa Metro Manila Film Festival. At sa pagkakataon ito, kung kailan pinagdiriwang natin ang Golden Year Anniversary ng MMFF, nararapat lamang na pangunahan ito ng lungsod ng Maynila kung saan nagsimula ang lahat. 50 years ago, on this very stage, I was honored to receive the Best Actor Award at the first Metro Manila Film Festival for my role in the film Diligin Mo ng Hamog, Ang Uhaw na Lupa. That film won a total of 6 awards, including the Best Picture Award. Hindi ko po inaasahan na muli ako makakatanggap ng pagkilala sa parehong entablado matapos ang 5 dekada. In establishing the Metro Manila Film Festival in 1974, I sought the assistance of Guillermo de Vega, who was then the chairman of the Board of Censors for Motion Pictures, now known as the MTRCB. At that time, the film industry was struggling due to the influx of Hollywood movies, increasing commercialization, and a decline in artistic quality. In the early 60s, out of about 20 theaters in Metro Manila, only a small percentage showcased local films. Ang MMFF ang tanging paraan noong mga panahon na yon para hindi lamang may tampok ang mga kwentong Pilipino para sa mga Pilipino, kundi para rin magkaroon ng puwang sa merkado at mabigyan ng pagkilala ang talento ng ating mga alagad sa sining ng pelikula. The decade from 1975 up to 1985 is often regarded as the golden years of the Metro Manila Film Festival. During this time, several classic films were produced, including Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon, by national artist Eddie Romero, Himala by Ishmael Bernal, Brutal by Marilu Diaz-Zabaya, Kisap Mata by Mike De Leon, and Ina Ka ng Anak Mo by Lino Broca.
who is also a national artist, among many others. And throughout that decade, the sole beneficiary of the Metro Manila Film Festival proceeds was the Movie Workers Welfare Foundation, or MOWEL Fund, which I founded to provide assistance to movie workers during times of sickness, disability, accidents, and death. Madaming pinagdaanan ang MMFF, maraming kontrobersya ang bumalot sa taon ng pista ng pelikulang Pilipino. Sa pagtungtong sa ika-50 taon ng MMFF, patunay ito na walang sawang suporta ng ating mga manonood at masugid na pagpupunyagi ng mga nasa harap at likod ng kamera. Sa lahat na mabubuo sa paggawa ng pelikulang Pilipino, aktor, manunulat at manggagawa, para na rin sa ating mga manonood, ang pagkilalang ito ay para sa inyo. Sa mga kasamahan ko na tumulong na mabuo at patuloy nagtataguyod ng MMFF, maraming salamat sa inyo. Ang pagkilalang ito ay hindi lamang isang pagkilala sa nakaraan, kundi isang inspirasyon para sa patuloy na paglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng sining ng pelikula. The passion, creativity, and dedication of our filmmakers, actors, and industry workers have always been the backbone of the Philippine film industry. And I am optimistic that through continued collaboration, innovation, and investment, we can reignite the flame of Philippine cinema. And by doing so, we can revive the golden years and create a new era of cinematic excellence for future generations to enjoy. Muli, maraming salamat sa parangal na ito. Patuloy natin mahalin, tangkilikin, at itaguyod ang pelikulang Pilipino. Mabuhay ang Metro Manila Film Festival, mabuhay ang pelikulang Pilipino, mabuhay ang ating bansa. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat.